So good morning my dear brothers and sisters. Kumusta yung linggo ninyo? Kumusta yung ano ba yung takbo ng buhay natin, no? Either maganda, minsan ay pagsubok, and most of the time maraming blessing na dumarating sa atin. Last week is a challenging week, no, para sa akin when I teach the story ni Job. Siguro sa akin yung story ni Job is parang nagla-learn ako doon through experience, no? As in nag-stop ako gumawa ng Come Follow Me ng Thursday kasi sabi ko mabigat yung story ni Job, but I'm grateful that from Monday to Wednesday nakagawa tayo. And ngayon okay na po, panibagong linggo, and ngayon after ng Job ay blessing naman yung ating matutunan dito sa The Lord is my shepherd. So pag-usapan natin, bakit nga ba pag sinabi ng The Lord is my shepherd, nakaramdam tayo ng kapahingahan ng puso, nakaramdam tayo ng saya sa ating mga damdamin, dahil yung Psalm chapter 1 and 2, chapter 8 and chapter 40 ay napakagandang mensahe para sa ating lahat. Puno ng pag-asa at puno ng inspirasyon, puno ng blessings. Ang Book of Psalm ay koleksyon ng mga awit, panalangin at pagpapahayag ng pananampalataya ng mga sinaunang Israelita. Hindi natin tiyak kung sino ang sumulat sa lahat ng Psalms. Maila na inuugnay kay King David, ngunit marami ring hindi kilala ang mga akda or ang may akda ang sumulat. Gayunpaman, habang binabasa natin ang Psalms, parang nakikilala natin ang puso ng mga taong sumulat nito. Makikita natin ang kanilang kaligayahan, takot, pangamba, pag-asa, pagsisisi, pasasalamat at pagtitiwala sa Diyos. Mahalaga ang Psalm sa pagsamba ng mga Israelita. Ang madalas din itong ginagamit o binanggit ni Jesus or Jesus Christ. Dahil dito, ang Psalms ay hindi lamang sinaunang awit. Maaari rin itong maging salamin ng ating sariling buhay ngayon na nakaka-relate, sa atin. Kapag tayo ay masaya, may Psalm para sa ating pasasalamat. Kapag tayo natatakot, mayroon ding Psalm para doon. Kapag tayo ay may problema, may mga salita itong nagtuturo sa atin na muling magtiwala sa Diyos. Ngayon, himay-himayin natin ang Psalm at ano nga ba ito. Pag sinabi nating ang Panginoon ang ating shepherd, ang shepherd ay gumagabay, nagproprotekta at nag-aalala o nag-aalaga sa kanyang mga tupa. Kapag sinabi nating the Lord is my shepherd, pinapahayag natin na hindi natin kailangang harapin ang buhay ng mag-isa. Sa ating buhay, minsan nasabi nating mabigat yung pinapasa natin. Pero pag naririnig natin, nababasa sa salitang the Lord is my shepherd, dito pinapakita na hindi natin kayang harapin yung problema na mag-isa lang tayo. Hindi na natin kailangan na harapin ito mag-isa. Kasama na natin ngayon ang Diyos. Diba? Ang ganda or ang sarap sa pakiramdam pag kasama natin yung Diyos. May Diyos sa puso natin. Kasi everyday na umaalis tayo ng bahay, puno tayo ng pag-asa. Alam mo yung full bars ka pag alis mo sa bahay. So kahit na anong mga concerns sa labas, parang meron ka pang bar. So pag may dumating na problema, mababawasan tayo ng isang bar. Nakuha po natin hanggang pagdating ng hapon, meron pa tayong natitirang bars. If alimbawa battery na yan, to spend with our family. Kasi pag nalulobat na tayo, di ba, pag ano tayo sa bahay, pagdating natin sa bahay, parang wala na tayong lakas. Di ba? Paano pag alis natin sa bahay, lowbat na tayo? Dead man na tayo, ang tawag doon, matuturn off na yung cellphone. Kung sa sarili natin, wala na, emotionally unstable na tayo, exhausted na tayo. Dahil pag alis natin sa bahay, ay hindi pa tayo nakakapag-recharge. Ito pong araw na ito natutunan ko na pag alis sa bahay, kailangan na tanungin natin yung ating sarili, am I spiritually full charge? Ako ba ay malakas spiritual? Ako ba ay alive, alert, away, enthusiastic? If that's the right term. Ako ba'y enthusiast? Ako ba'y masaya? Ako ba'y puno ng kaligayahan? Kasi pag ganun yung ating mindset, mataas yung level ng ating kapasidad, paglabas natin, kung ano mo yung nakikita natin ng mga negatives, mababawasan yung ating battery, no, ating sarili, yung ating kaligayahan. Pero makaka-recover tayo ulit. Jesus Christ is like a electricity, or siya nagcha-charge sa ating spiritually.
Siya yung nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na mabuhay araw-araw, di ba? Kaya nung umaga parang ayoko lumabas ng bahay. Pagdating ko sa school, late pa ako, 8:30. Paglabas ko sa sasakyan, nakita ko yung principal nakatingin sa akin, nakatingin din ako sa kanya. Andun yung hiya ko, di ba? Kasi galing sa bahay, medyo lowbat ako. Pagpunta sa school, sa trabaho, andun na. So sabay-sabay na hanggang pagtuturo ko. Medyo konting, hindi naman lahat, pero konting pressure, no? Parang naiirita ako konti. Nasabihan ko agad yung mga estudyante ko, manahimik kayo dyan. Bakit kayo, tag doon, mag-uusap habang nagsasalita ako. Parang hindi chill yung dating. Cheers yung dating, no? So, ganun siya. So, when I think about the Lord is my shepherd ngayon, naramdaman ko yung pagmamahal niya. At sabi ko, kaya ko to. Parang sinasabi sa akin na kasama mo ako. Huwag kang mangamba, huwag kang malumbay, kasama mo ako. Kasama mo ako parati. Kasama mo si Jesus Christ sa buhay mo. Maging malakas ka. Kaya natin to. Di po ba? Napakaganda po nun. Maaari ko kasing hayaan ng Panginoon na gabayan ako sa aking mga desisyon, problema at kinabukasan. Kasi pag iniisip natin, my dear brothers and sisters, na mag-isa lang tayo, hindi natin kaya, doon naging mahina tayo. Doon nagiging hindi tayo malakas. No? Doon natin nararamdaman na, ay, ayoko na. Di ba? Ay, hindi ko na kaya. So pag malakas tayo, maramdaman natin na naging malakas ako kasi kasama ko yung Diyos eh. Sa bawat desisyon na ginagawa ko, sa bawat mga problema na meron ako, sa bawat pagsubok na kinakaharap ko, kasama ko yung Diyos. Walang imposible sa Kanya at nagiging positibo yung outlook natin sa buhay. Hindi tayo natatakot sa tao. Hindi tayo na, anong may term dun eh, parati mong binabanggit. Hindi tayo na-overwhelm sa kanila o nakakaramdam ng mataas sila, mababa tayo. No? Ngunit sinasabi natin, mahal ako ng Diyos. Kasama ko yung Diyos, walang imposible sa Kanya. Lahat mapagtatagumpayan ko. Amen. So maraming grabe talaga yung blessing na binigay ng Diyos sa akin today at sa lesson na to. No, it's about blessing, it's about guidance of God to our life and the love for our Heavenly Father sa Kanyang mga anak. So dito sa Psalm chapter 1, inalarawan ang taong nagagalak sa law of the Lord at patuloy na nagmumuni-muni rito. Ang isang puno na nakatanim malapit sa tubig ay lumalago at namumunga. So dito, my dear brothers and sisters, sinasabi nga ang tanim daw na malapit sa tubig ay lumalago kasi marami siyang nutrients na nakukuha at tubig doon sa batis, no, or sa malapit sa tubig kasi, no, yung puno. So dito nakita natin na ang tao nagagalak, the same din, at nagmumuni-muni. Parang binubulay-bulay natin, nagmumuni-muni tayo sa mga natutunan natin, scriptures, na nababasa natin sa scriptures, mga experience natin everyday. So dito nagiging mabunga tayo, umuunlad tayo. Alam ko, my dear brothers and sisters, na lahat naman tayo, no, may mga kainaan, pagkukulang sa ating pamilya, sa ating sarili, sa simbahan, sa Diyos. At bilang tao, nagkakamali tayo, nasasaktan tayo. Pero mahalaga dito, nagpapatuloy tayo, no, sa paglapit sa Diyos. At dito nakita natin na kapag palagi natin nilalapit ang ating sarili sa Diyos, mas nagiging matatag tayo. Kahit may mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. No? May mga pagkakataon na malumbay tayo for 1 week, no, 3 days, pero hindi siya humahaba ng taon. No? Siguro pinakamahaba ng months, pero nakaka-recover tayo. Nakakapagsimula tayong muli. Kasi mayroon tayong faith sa ating Panginoong Jesucristo. Mayroon tayong pananampalataya sa Kanya. Mayroon tayong nakaramdam tayo ng kaginhawaan. No? Alam ko na yung mga salita ng Diyos na nakasulat sa scriptures, banal na kasulatan, hindi lahat madali yun. May mga bagay na mahirap sundin, lalo na pag bago sa atin, lalo na pag ito'y mabigat. Ang law of sacrifice, di ba? Law of tithing. Paano ka makapag-tithe is if ikaw, yung isang tao, ay financially struggling sa financial. Kahit na pambili ng bigas, naghihirapan sila. And then we talk about law of tithing, di po ba? No? Law of word of wisdom. No, minsan may sakit yung tao, nire-recommend ng doktor na ganito yung inumin mo. So minsan sabi natin, I need to do this, 'di ba? Maraming mga commandments or law na ibinigay yung Diyos sa atin na minsan nasasaktan tayo kasi yun ang katotohanan. Nagkakamali tayo eh.
Pero habang atin itong minumuni-muni, ating itong sinasabuhay, nare-realize natin ang mga bagay na kung paano tayo umunlad. No, my dear brothers and sisters. And sa pangalawa, ay nakikita natin ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang nilikha. So sa Psalm chapter 8 at Psalm chapter 19, makikita ang paghanga sa mga gawa ng Panginoon. Ang kalangitan, araw, mundo, at lahat ng nakikita o nilikha ay nagpapaalala sa atin na may kapangyarihan at pagmamahal ang ating Creator, na ang nilikha, ang lumikha ng sinukob. So habang binabasa ko at nagbibigay ako ng insight, pumapasok sa atin, pag titingnan natin kung may problema tayo, titingnan natin yung kalikasan, titingnan natin yung sky, makita natin yung mga clouds, nakita natin yung bughaw na kulay ng langit, ma-realize natin, kayang likain ng Diyos to. Hindi niya kaya niya na tulungan ako na ma-settle yung aking mga problema, financially, o sa pamilya, o sa anumang bagay, or sa health. Dahil siya yung lumikha, siya yung Diyos natin. Walang imposible sa Kanya. Sa akin, may mga bagay na imposible kong gawin. May mga bagay na hindi ko control. May mga bagay na nalulumbay ako, na-prostrate ako, nawawalan ako ng gana. Pero yung Diyos, hindi siya ganon. Posibleng lahat ng bagay sa Kanya. Kaya pag tinitingnan natin yung nilikha ng Diyos na araw, yung mundo na tinitirahan natin, yung palibot natin, yung mga puno, dito natin makikita na mas mahalaga pa bala. Kaya sinasabi ko na mas mahalaga ang tao kaysa sa problema. Doon natin ma-realize na how great is ang ating Creator, no, na tinutulungan niya tayo. Minsan, kailangan lang natin huminto, tumingin sa paligid at sabihin, Panginoon, napakadakila mo. No? Napakadakila mo. You're so powerful na ginawa mong lahat ng ito. Nilikha mo ako. No, tulungan mo ako makalabas sa komplikadong buhay na to. Tulungan mo ako na maging maayos pa yung buhay ko. Tulungan mo ako na patibayin ang aking pananampalataya sa iyo. Tulungan mo ako na ituwid ang daan ko. Inspires me every day. Inspired me every day. Tulungan mo ako na ma-inspire paglabas ko sa bahay. Tulungan mo ako na makilala ka ng lubusan. Tulungan mo ako na makita ang mga positibong bagay na aking tatahakin every day of my life. Di po ba? So maaari tayong lumapit sa Diyos kapag tayo ay may problema. Sa Psalm ay hindi puro masasayang salita lamang. Makita rin natin na ang mga panalangin ng mga taong natatakot, nasasaktan, at nangangailangan ng tulong. Kasi bilang tao, normal lang na matakot tayo. Normal na nasasaktan tayo. At nangangailangan tayo ng tulong. Kaya nga, binigay ng Diyos sa atin ang kapangyarihan ng panalangin. Kasi ito yung way na makakapag-usap tayo sa ating Diyos. Na masasabi natin yung mga bagay na kinatatakutan natin. Mga bagay na nasasaktan tayo. Pananakit ng ibang tao sa ating damdamin, sa ating pisikal na katawan. At humihingi tayo ng tulong sa Kanya. Pamamagitan ng panalangin. Kasi doon pinapakita natin mayroon tayong pananampalataya. Never in my life nakita ko ang Diyos, pero nararamdaman ko siya. No? So dito, ipinapakita na maaari nating sabihin sa Diyos ang tunay nating nararamdaman. Hindi kailangan perpekto ang ating panalangin, kailangan lamang nitong maging tapat. No, hindi kailangan na perpekto yung panalangin natin. Ang kailangan lang natin is yung pusong handang magpakumbaba. Tatanggapin din natin yung tulong galing sa Diyos. Kasi minsan, pag hindi tayo humihiling ng tulong sa Kanya, hindi tayo matutulungan. So the only thing na para matulungan tayo is magpakumbaba tayo at humingi tayo. No? Lumuhod tayo, humingi tayo ng gabay sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. No, naalala ko nga na pag napakalayo ng langit sa atin, we feel like that. Handaan natin na yung panalangin is yung way para na maabot natin nung malayong kalangitan. No, we feel na ang heaven is far from us. We need to pray para mag-connect tayo sa Kanya. Alam ko na mahal ng Diyos yung pamilya. Gusto niya maging matibay tayo. Gusto niya maging maayos tayo. Lahat tayo may dinadaanan na mga pagsubok sa buhay. Lahat tayo may mga dinadala na mga kakulangan. Lahat tayo may mga weaknesses sa sarili.
na everyday nilalabanan natin. Ano man yung mga kahinaan na yun. Pero tandaan natin na mahal tayo ni Heavenly Father. Gusto niya na kung may mga pagkakamali tayo, matuto tayo. Gusto niya na maramdaman natin yung pagmamahal niya sa atin. Si Kristo ang pinagmumulan ng tunay na kapayapaan. Sa Psalm chapter 46, may napakahandang paalaala. Sa mundong puno ng ingay, problema at uncertainty, minsan ang kailangan natin ay tumigil sandali at alalahanin na ang Diyos ay nasa ating panig. No? Be still and know that I am. Tandaan natin na ito yung way na binibigay ng Diyos sa atin. Be still at alalahanin mo na ako'y Diyos. You know and know, no? Alamin mo. At gusto kong malaman mo, o sa Tagalog pa, that I am God, ako'y Diyos, sabi ng Diyos. So dito makita natin, tulad ng tubig, di ba? Still, no? Nagkakaroon siya ng mapayapa, payak. At dito natin marirealize na ang Diyos mismo yung nagsabi sa atin yan. Kumalma ka lang, akong bahala sa iyo. So my dear brothers and sisters, ang pinagmumulan ng kapayapaan ay si Kristo. We think about Christ, we think about Him. He is the source of our strength. Siya yung nagpapatibay sa atin. No, alahanin tayo ng sabi niya, be still and know that I am God. Ako'y Diyos. Kung ako'y Diyos, magtiwala ka sa akin kasi lahat ng bagay posible sa akin. No? So maaari tayong lumapit sa Diyos kapag tayo may problema. Balikan natin. Diba? Saan tayo kakapit pag may problema tayo? Duminig tayo sa Diyos. Kasi alam niya yung mga pinagdadaanan natin. Let's make our day productive. Gawin natin na maging masayang araw natin. Gawin natin na maramdaman natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Nakikita natin ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang nilikha. Ito yung nilikha ng Diyos. Ito yung mundo na ating ginagalawan. Dito tayo naninirahan. Mahal tayo niya. Dahil mahal tayo ng Diyos, alam niya yung mga kahinaan natin. Kasi nilikha niya tayo. Alam niya kung ano yung magpapasaya sa atin, ano yung magpapalumbay sa atin, ano yung magpapalungkot sa atin, ano yung success natin balang araw. Alam niya lahat eh. Yung magandang gawin natin is magtiwala tayo sa Kanya. No? Kasi ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng direksyon. If tayo'y parating nagbabasa naman ng nakasulatan, nananalangin tayo, doon nagkakaroon tayo ng direksyon sa mga maling ginagawa natin, nakokorek tayo sa mga tatahaking natin landas. Diba? Sabi niya, maglingkod kayo sa akin. What matter of man ye ought to be, even as I am. Tulad ko, sabi niya. No? Maging pareho tayo ni Kristo. Na kung saan namuhay siya ng a perfect life in spite sa mga challenges sa kanya. Pero yung kanyang pananaw, iba. That is why we learn from Him. Listen, no, to His voice. At alam ko po, my dear brothers and sisters, na si Jesucristo ang ating shepherd, tagabantay. Aalagaan niya tayo, pinoprotektahan niya tayo kasi mahal niya tayo. I know these things to be true and I live this in the name of Jesus Christ. Amen.